Huwag kang umarte na parang santo, Teresa. Utang mo sa pamilyang ito kung anong meron ka ngayon. Isang pirasong papel lang ang hawak mo, pero ang dugo at pawis ng anak kong si Ramon ang nagtayo ng pundasyon ng pamilyang ito. Ang boses ng biyenan kong si Doña Remedios ay bumasag sa katahimikan ng gabi, matalas at puno ng lason. Nakatayo siya sa gitna ng sala ng bago naming bahay, habang si Ramon, ang panganay niyang anak na halos isang linggo pa lang nakikitira dahil sa pagtakbo sa mga nagpapautang, ay nakaupo sa sopa at may mapang-aping ngiti sa mga labi nito. Ito ang unang gabi namin sa bahay na pinagtrabahuhan namin ng aking asawa na si Tomas sa loob ng 7 taon sa Manila. Ako bilang isang accountant sa ospital at si Tomas na isang malayong container truck driver ay nagtipid hanggang sa huling sentimo upang mabili ang maliit na lupang ito sa labas ng lungsod. Ngunit ngayon, ang aming pinapangarap na paraiso ay unti-unting nagiging isang impyerno at ang aking biyenan ay gumagamit ng utang na loob upang gapusin ang aking asawa. Mula sa madilim na sulok ng kusina, tahimik akong nagmamasid, hawak ang natitirang piraso ng basahan. Hindi ako sumigaw. Hindi ako umiyak. Ang aking mga daliri ay mariing pumipigil sa gilid ng mesa hanggang sa mamuti ang aking mga kuko. Sa aking propesyon, natutunan kong ang pinakamahusay na paraan upang harapin ang isang magnanakaw ay hindi ang pagtakbo ng mabilis, kundi ang pagbibilang ng bawat sentimo na ninakaw nila bago sila iharap sa batas. Mapakiusap naman, ang mahinang boses ni Tomas ay narinig mula sa pinto. Kararating lang niya galing sa isang biyahe mula sa Subic, pagod na pagod, ang kanyang mga mata ay puno ng pamumula dahil sa puyat. Bahay namin ito ni Teresa, nag-usap na kami na pansamantala lang si Kuya Ramon dito habang naghahanap ng trabaho. Pero gabi-gabi na lang may mga estranghero na pumapasok dito, ma. May anak kaming maliit na natutulog sa itaas. Aba, sumasagot ka na ngayon? Lumapit si Doña Remedios kay Tomas, ang kanyang mukha ay nangangatog sa galit. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagpakain sa iyo noong iwanan tayo ng tatay mo? Kung hindi dahil sa pagtulong ng kuya mo sa palengke, nakatapos ka ba ng pag-aaral? Ngayong may sarili ka ng bahay, itatapon mo na kami sa kalsada? Walang utang na loob. Ang sining ng sumbatan ng aking biyenan ay palaging perpekto. Alam niya kung saan ang kahinaan ni Tomas, ang pagmamahal at ang pakiramdam ng pagkakasala na itinanim niya sa puso ng aking asawa mula pa noong bata ito. Si Tomas ay palaging ang sakripisyong anak, ang laging nagpaparaya para sa kanyang kuya. At si Ramon, ang paboritong anak, ay patuloy na nagtatago sa likod ng saya ng kanyang ina pagkatapos gumawa ng mga krimen. Tingnan mo ang asawa mo, Tomas, udyok ni Ramon habang humihit-hit ng sigarilyo at pinalalabas ang usok sa direksyon ng aming bagong kortina. Masyadong mataas ang tingin sa sarili dahil accountant? Bakit tingin ba niya ay mayaman na kayo? Kung hindi dahil sa pamilya Ramirez, baka nasaan ka na ngayon? Lumingon si Tomas sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghingi ng paumanhin at labis na pagod. Lumapit ako sa kanya. Dahan-dahang hinawakan ang kanyang malamig na kamay at hinarap ang aking biyenan ng may kalmadong tinig. Mama, tapos na po ang usapan tungkol sa utang na loob. Ang bahay na ito ay binabayaran pa namin sa bangko buwan-buwan. Kung nais ni Ramon na manatili rito, kailangan niyang sundin ang mga patakaran ng bahay na ito. Walang sugal, walang alak, at walang mga kahina-hinalang pakete sa gabi. Tumingin sa akin si Doña Remedios ng may matinding poot bago siya lumingon kay Tomas at sumigaw, "Piliin mo, Tomas, ang ina mo na nagpalaki sa'yo? O ang babaeng iyan na bago mo lang nakilala sa buhay mo?" Bago pa makasagot si Tomas, isang malakas na katok sa labas ng pinto ang bumasag sa tensyon.
Sa labas, ang anino ng aming kapitbahay na si Marites ay makikita sa pamamagitan ng salamin ng bintana. Hawak ang kanyang telepono na tila ba nag-aabang ng anumang iskandalo upang i-livestream sa buong barangay. Ngunit hindi ang katok ni Marites ang nagpatigil sa tibok ng aking puso. Ito ay ang tunog ng isang text message na pumasok sa aking telepono mula sa isang hindi kilalang numero na naglalaman ng isang kalakip na larawan. Binuksan ko ang mensahe sa ilalim ng mesa. Ang larawan ay isang kopya ng titulo ng aming lupa, ngunit sa ibaba nito, may isang lagda na pamilyar sa akin. Ang lagda ni Tomas sa isang dokumento ng kasunduan sa pautang na may mataas na interes at ang pangalan ng nagpautang ay walang iba kundi ang pinuno ng isang kilalang sindikato sa pagsusugal sa Maynila. Naramdaman ko ang lamig na dumaloy sa aking buong katawan. Tumingin ako kay Tomas na kasalukuyang nakatungo habang pinapagalitan ng kanyang ina. Hindi lang pala ang espasyo ng bahay na ito ang ninanakaw sa amin, kundi ang mismong kinabukasan ng aming anak na si Sofia. Ang aking asawa, sa kanyang bulag na katapatan sa pamilya ay may malaking isinusulat na lihim sa aking likuran. Dahan-dahan kong ibinalik ang telepono sa aking bulsa. Ang aking puso ay tuluyang naging bato sa sandaling iyon. Ang aking dasal sa gabing ito ay hindi na para sa kapayapaan ng pamilyang ito, kundi para sa lakas na sirain ang bawat isa sa kanila nang walang tinitirang bakas. Ang bawat subo ng kanin sa gabing iyon ay tila mga bubog na bumabara sa aking lalamunan. Kasalukuyan kaming nakaupo sa hapagkainan, 1 linggo matapos ang gabi ng matinding pagtatalo. Nagluto ako ng paboritong sinigang na hipon ni Tomas dahil anibersaryo sana namin. Ngunit sa harap ko, ang mangkok na puno ng malalaking hipon ay dahan-dahang inilalapit ni Doña Remedios sa harap ni Ramon. Kumain ka ng marami, Ramon. Tingnan mo, namumutla ka na dahil sa sobrang pag-iisip sa mga problema mo. Kailangan mo ng sustansya. Malambing na sabi ni Mama Remedios, habang ang mga mata niya ay hindi man lang tumitingin sa akin or kay Tomas. Kinuha niya ang huling piraso ng hipon at inilagay sa plato ni Ramon bago binalingan ang mangkok na wala nang natira kundi ang mga durog na gulay at sabaw. Teresa, sapat na sa iyo ang sabaw at kangkong, di ba? Sabi mo ay nagdidieta ka. At itong kanin sa ilalim, itong tutong, huwag nating sayangin. Masarap ito kapag hinaluan ng kaunting patis. Tumingin ako sa aking asawa. Nakayuko si Tomas, ang kanyang mga balikat ay tila pasan ang buong mundo. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinihiwa ang isang pirasong talong. Alam ko ang katotohanan, hindi siya pagod dahil sa biyahe. Pagod siya dahil gabi-gabi siyang palihim na nag-e-extra bilang kargador sa pier para lang mabayaran ang interes ng utang na ginamit ni Ramon sa sugal. Ma, para sa anibersaryo ni na Tomas at Teresa ang handang ito, mahinang pagpuna ni Tomas ngunit isang matalim na tingin lang mula kay Doña Remedios ay sapat na upang patahimikin siya. Anibersaryo, Tomas, ang pamilya ay higit pa sa anumang selebrasyon. Ang kuya mo ay may sakit sa atay, kailangan niya ng alaga. Ikaw may trabaho ka, may asawa kang accountant, bakit ba napakamaramot ninyo sa isang pirasong pagkain? Tumayo ako ng dahan-dahan, dala ang aking plato na may lamang tutong at sabaw. Hindi ko sila binigyan ng kasiyahang makitang nasasaktan ako. Sa halip, dinala ko ang aking pagkain sa labas, sa maliit na beranda, kung saan ang sampayan ay puno ng mga maruruming damit ni Ramon na iniwan niya para labhan ko. Habang hinihimay ko ang matigas na kanin, napansin ko ang jacket ni Tomas na nakasabit sa gilid. Lumapit ako at dahan-dahang hinaplos ang tela. Doon sa may bahagi ng kwelyo ay may nakita akong marka. Hindi putik, kundi isang bakas ng mapulang lipstick. Maingat kong inamoy ang jacket. Amoy alak,
usok, at pabango ng babae na hinding-hindi ko ginagamit. Naramdaman ko ang pagpintig ng ugat sa aking sentido. Ang aking asawa, ang lalaking pinagkatiwalaan ko, ay hindi lang pala pera ang itinatago sa akin. Ang aking mga daliri ay mariing pumisil sa tela, hinihiwa ang marka ng lipstick sa pamamagitan ng aking mga kuko hanggang sa bahagyang masugatan ang aking balat. Ngunit wala akong naramdamang hapdi. Ang tanging nararamdaman ko ay ang unti-unting pagkamatay ng huling bahagi ng aking awa para sa pamilyang ito. Teresa, lumingon ako at nakita ko si Tomas na nakatayo sa pinto, puno ng pag-aalinlangan ng muka. Pasensya na kay Mama, hayaan mo, bukas bibili ako ng paborito mong cake. Ngumiti ako sa kanya, isang ngiti na hindi umabot sa aking mga mata. Wag na Tomas, itabi mo na lang ang pera mo. Marami pa tayong dapat bayaran, di ba? Lalo na ang mga bagay na akala mo ay hindi ko alam. Nakita ko ang panlalaki ng kanyang mga mata at ang biglang pagpumiglas ng kanyang lalamunan sa paglunok. Bago pa siya makapagsalita, tumalikod na ako at pumasok sa loob upang ayusin ang aking mga gamit. Sa ilalim ng aming kama, may isang maliit na kahon kung saan ko itinatago ang mga resibo, ang mga litrato ng kamera na palihim kong inilagay sa sala, at ang mga dokumentong ibinigay sa akin ni Lucio. Habang nagliligpit, isang anino ang humarang sa liwanag ng pinto. Si Ramon. Nakasandal siya sa hamba, may hawak na toothpick, at nakakalokong nakatingin sa akin. Alam mo, Teresa, masyado kang matalino para sa pamilyang ito. Bulong niya, ang boses ay puno ng panunuya. Pero tandaan mo, kahit gaano ka katalino, hindi mo mababago ang katotohanan na mas mahal ni Mama ang kahit anong dumi sa kokoko kaysa sa buong pagkatao mo. At si Tomas, gagawin niya ang lahat para sa amin kahit ang sirain ang buhay mo. Hindi ko siya sinagot. Sa halip, kinuha ko ang aking laptop at nagsimulang mag-type. Sa bawat titik na inilalagay ko sa spreadsheet, binubuo ko ang listahan ng lahat ng perang ninakaw nila, lahat ng kasinungalingang ipinakain nila sa akin, at lahat ng luhang ibabayad nila ng may kasamang interes. Ang gabi ay lumalim at sa katahimikan ng bahay, narinig ko ang mahinang tunog ng isang motorsiklo na huminto sa tapat ng aming gate. Isang lalaki ang bumaba at may iniabot na maliit at itim na pakete kay Ramon sa pamamagitan ng rehas. Mabilis itong kinuha ni Ramon at itinago sa kanyang bulsa bago pumasok muli sa loob. Ang aking puso ay mabilis na tumibok. Hindi lang ito utang, hindi lang ito sugal. May mas madilim na bagay na nangyayari sa loob ng aking bahay. Kinuha ko ang aking telepono at nirecord ang bawat segundo ng palitan. Sa huling sandali ng gabi, bago ko ipikit ang aking mga mata, tiningnan ko ang larawan ng aming lupa. Ang lupaing ito ay magiging libingan ng kanilang mga ambisyon. Lord, bigyan niyo po ako ng pasensya. Huwag niyo pong hayaang lamunin ng galit ang puso ko. Protektahan niyo po ang anak kong si Sofia. Nakaluhod ako sa madilim na sulok ng aming silid. Ang tanging liwanag ay ang maliit na kandilang unti-unting nauubos sa harap ng altar. Sa bawat bulong ko ng dasal, nararamdaman ko ang bigat ng krus na pasan ko. Ngunit sa gitna ng aking pakikipag-usap sa may kapal, ang katahimikan ng gabi ay muling binuwag ng mga bulong na hindi galing sa langit, kundi mula sa kabilang pader. Ang boses ni Doña Remedios at Ramon. Ma, kailangan ko pa ng pera. Hindi sapat ang ibinigay ni Tomas noong nakaraang linggo. Mainit na ang mga mata ng mga tao sa akin. Reklamo ni Ramon, ang boses niya ay walang bahid ng pagsisisi, tila ba humihingi lang siya ng pambili ng tinapay sa kanto. Anak, alam mo namang ginagawa ko ang lahat? Sagot ni Mama Remedios. Ang kanyang tono ay puno ng nakakasulasok na lambing. Huwag kang mag-alala. Alam ko kung paano paikutin ang kapatid mo. Sasabihin ko lang na kailangan ko ng pampagamot o kaya ay magkukunwari akong nahihilo.
Hindi makakatanggi ang batang iyon. Si Tomas, kahit matigas ang ulo noong bata, ay hindi kayang tiisin ang luha ng ina. Paano si Teresa? Matalas ang pakiramdam ng babaeng iyan, ma? Baka kung anong gawin niya, tanong ni Ramon. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Doña Remedios. Si Teresa, isang hamak na accountant lang yan. Akala mo kung sinong disente, pero sa huli, asawa lang siya ni Tomas. Hanggat hawak ko sa leeg ang asawa niya, wala siyang magagawa. Hayaan mo siyang magtrabaho ng magtrabaho para may panggastos tayo. Iyan naman ang gamit ng mga babaeng tulad niya, ang maging gatasan ng pamilyang ito. Ang aking dasal ay natigil. Ang aking mga kamay na kanina ay magkadikit sa panalangin ay dahan-dahang naging kamao. Utang na loob. Ang salitang ito ay ginagamit nilang sandata upang gawing alipin ang aking asawa at gawin akong tanga sa sarili kong pamamahay. Ang aking biyenan, na nagdarasal din tuwing linggo sa simbahan, ay siya palang arkitekto ng sarili naming pagkawasak. Tumayo ako ng walang ingay. Sa halip na matulog, lumabas ako ng bahay at pumunta sa likuran kung saan nakatago ang generator. Doon sa ilalim ng isang lumang balde, ay nakita ko ang isang itim na plastic na bag na iniwan ni Ramon kanina. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ito. Hindi ito pera, hindi rin ito gamot. Ang loob ng bag ay naglalaman ng maliliit na sachet ng puting kristal na tila mga butil ng asukal sa ilalim ng liwanag ng buwan. Maayong Ginoo, tabangi ko. Ang bulong ng aking katutubong Bisaya ay lumabas sa aking mga labi nang hindi ko namamalayan. Ang takot ay sandaling namayani, ngunit agad itong pinalitan ng isang malamig na determinasyon. Alam ko na ngayon kung anong klaseng laro ang kinakaharap ko. Hindi lang ito tungkol sa pera o bahay. Ito ay tungkol sa kaligtasan ng aking anak. Bumalik ako sa loob at saktong nakita ko si Tomas na nakaupo sa sofa, hawak ang kanyang ulo. Tomas, tawag ko sa kanya ng mahinahon. Teresa, hindi ako makatulog. Ang dami kong iniisip. Sabi niya nang hindi tumitingin sa akin. Sino ang nagbigay sa iyo ng marka ng lipstick sa jacket mo, Tomas? At huwag mong sabihing sa trabaho lang iyan, diretsahan kong tanong. Ang katahimikan sa pagitan namin ay naging kasing bigat ng semento. Hindi siya nakasagot. Ang tanging narinig ko ay ang mabigat niyang paghinga. Sa sandaling iyon, alam kong ang pundasyon ng aming pagsasama ay hindi lang may lamat. Ito ay gumuho na. Kinabukasan, habang papasok ako sa ospital, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang sumunod sa akin sa gilid ng kalsada. Huminto ito sa tapat ko at bumaba ang bintana. Ang lalaking nakita ko sa aking alaala, ang lalaking nagngangalang Lucio, ay tumingin sa akin ng may seryosong muka. Hindi ka ligtas sa bahay na yan, Teresa Villanueva, sabi niya. Ang akala mo ay ikaw ang nagmamasid sa kanila, pero hindi mo alam na matagal na silang may plano para sa'yo? Gusto mo bang malaman kung bakit si Ramon ang paboritong anak kahit na siya ang sumisira sa pamilya niyo? Tumingin ako sa kanya. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis. Sino ka ba talaga? Isang kaibigan? Or baka isang kaaway ng iyong mga kaaway? Sagot niya habang iniabot ang isang lumang dokumento na may tatak ng National Archives. Basahin mo ito. Diyan mo malalaman ang sikretong itinago ni Doña Remedios sa loob ng 30 taon. Isang sikretong magpapabago sa tingin mo kay Tomas at Ramon. Kinuha ko ang papel at bago pa ako makapagtanong muli, mabilis na umalis ang sasakyan. Binuksan ko ang dokumento at ang aking mga mata ay napako sa isang pangalan at isang petsa ng kapanganakan. Ang bawat salita sa dokumentong ibinigay ni Lucio ay tila mga dagok na nagpabagsak sa lahat ng alam ko tungkol sa pamilya Ramirez. Ngunit hindi ko pa ito magawang suriin ng malalim dahil ang realidad sa loob ng aking bahay ay mas mabilis na gumagalaw kaysa sa aking mga plano.
Pag-uwi ko ng hapon na iyon, ang dati tahimik na bakuran namin ay puno na ng ingay. Isang lumang sound system ang nakapark sa sala, bumubuga ng malakas na tugtog ng budots. May 4 na lalaking hindi ko kilala ang nakaupo sa aming hapagkainan, umiinom ng alak at nagtatapon ng abo ng sigarilyo sa sahig na kapupunas ko lang kaninang umaga. Teresa! Dumating ka na pala, halika, batiin mo ang mga kaibigan ko. Sigaw ni Ramon, ang boses ay puno ng kayabangan. Sila ang tutulong sa akin para mapalago ang bagong business natin dito sa area. Business? Tanong ko habang hinihigpitan ang hawak sa aking bag. Lumingon ako sa kusina at nakita ko si Doña Remedios na abalang-abala sa pagluluto ng pulutan para sa kanila. Oo, Teresa! Huwag ka nang maraming tanong, sagot ni Mama Remedios nang hindi tumitingin sa akin. Ang kuya mo ay kailangan ng koneksyon. Bisita sila rito, kaya matuto kang maging magalang. Mama, hindi ito bar. Bahay namin ito ni Tomas. Mariin kong sabi, ngunit tila ba nagsasalita ako sa pader. Ang mas masakit, nakita ko si Tomas na nakaupo sa isang sulok, tahimik at parang isang estranghero sa sarili niyang pamamahay. Nang magtagpo ang aming mga mata, agad siyang umiwas. Ang lalaking dati handang ipagtanggol ako ay tila naging isang anino na lamang ni Doña Remedios. Hindi nagtagal, narinig ko ang pamilyar na boses mula sa labas ng gate. Live tayo ngayon mga kamarites, nandito tayo sa tapat ng House of Mystery ng mga Ramirez. Mukhang may malaking selebrasyon, or baka naman may bagong operasyon ang ating paboritong kapitbahay, si Marites. Ang kanyang telepono ay nakatapat sa aming sala. Kinukunan ang bawat bote ng alak at ang mukha ng mga lalaking kasama ni Ramon. Alam kong bukas, ang pangalan namin ay magiging usap-usapan sa buong barangay. Magiging marumi ang tingin ng mga tao sa amin at ang reputasyong iningatan ko bilang isang profesional ay madadamay sa putik na dala ni Ramon. Pumasok ako sa aming silid at sinara ang pinto upang takpan ang ingay. Kinuha ko ang aking telepono at tiningnan ang mga footage mula sa kamera na itinago ko sa itaas ng aparador. Nakita ko ang isa sa mga lalaki na may iniabot na makapal na sobre kay Ramon, kapalit ng itim na paketeng nakita ko kagabi. At ang pinaka nakakagimbal, nakita ko si Doña Remedios na tumatanggap ng 1,000 piso mula kay Ramon habang nakangiti. Dugo at pawis, bulong ko sa sarili habang inaalala ang sinabi ng aking biyenan. Ang dugong tinutukoy niya ay hindi dugo ng sakripisyo, kundi dugo ng mga taong sinisira nila ang buhay. Lumapit ako sa bintana at tiningnan ng gabi. Sa gitna ng dilim, nakita ko ang isang figura na nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga sa tapat ng bahay. Si Lucio. Nakatingin siya sa akin, tila ba hinihintay ang aking susunod na hakbang. Sa sandaling iyon, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa sala. Tunog ng nabasag na bote at ang boses ni Tomas na sa wakas ay sumigaw. Tama na, umalis na kayo rito. Hindi ko na kaya ito. Tumakbo ako palabas at nakita ko si Tomas na nakatayo sa harap ni Ramon, ang mukha ay namumula sa galit. Ngunit bago pa man makakilos si Tomas, si Doña Remedios ay mabilis na humarang at itinulak ang sariling anak. Tomas, huwag mong pagbuhatan ng kamay ang kuya mo, sigaw ni Mama Remedios. Kung hindi dahil sa kanya, wala tayong pera pambayad sa kuryente at tubig na kinokonsumo ninyo rito. Masyado kayong mapagmataas ng asawa mo. Pera niya, ma, alam niyo ba kung saan galing ang peras na yan? Tanong ni Tomas, ang boses ay nanginginig sa sakit. Wala akong pakialam kung saan galing. Ang mahalaga, hindi kami nagugutom. Sagot ng aking biyenan. Lumingon si Ramon sa akin at ngumisi. O Teresa, narinig mo ba? Kahit si Tomas alam na ang totoo. Pero wala siyang magagagawa dahil ang titulong hawak mo? Isang pirasong papel na lang iyan. Nakasangla na ang bahay na ito sa mga taong hindi marunong magpatawad.
Naramdaman ko ang paghinto ng mundo. Tiningnan ko si Tomas, umaasang sasabihin niyang nagsisinungaling si Ramon. Ngunit ang pag-iyak ni Tomas at ang pagluhod niya sa sahig ang nagkumpirma ng lahat. Ang aming bahay, ang aming pangarap ay wala na. Ang lamig ng sahig ay tumagos hanggang sa aking mga buto nang marinig ko ang katotohanan mula sa bibig ni Ramon. Nakasangla ang aming bahay, ang aming pangarap ay ibinenta ng patalikod. Ngunit sa gitna ng pagguho ng aking mundo, may isang natitirang hibla ng pag-asa na mabilis na gumuhit sa aking isipan. Ang kaha de yero. Tumakbo ako paakyat sa aming silid, hindi na inalintana ang panginginig ng aking mga tuhod at ang pagtawag ni Tomas sa aking pangalan. Sa loob ng aming aparador, sa ilalim ng mga nakatuping kumot, nakatago ang maliit na bakal na kahon. Iyon ang sikreto ko. Iyon ang mga gabing hindi ako natulog para mag-overtime sa ospital, ang mga pisong tinipid ko mula sa aking pamasahe, ang pondong unti-unti kong binubuo para sa isang maliit na botika na ipapangalan ko sana sa aming anak na si Sofia. Nanginginig ang aking mga daliri habang pinipindot ko ang mga numero ng passcode. Umalingaw-ngaw ang pamilyar na tunog ng pagbukas ng kandado. At dahan-dahan kong hinila ang mabigat na pinto nito. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Walang laman ang kahadeyero. Ang makapal na sobre na naglalaman ng aming kinabukasan ay naglaho na parang bula. Ang natira lamang ay isang maliit na piraso ng papel. Ang resibo ng sanglaan na may pirma ng aking asawa. Naramdaman ko ang pagbagsak ng sarili kong katawan sa malamig na sahig. Sa pagkakataong ito, wala nang luhang tumulo. Ang sakit ay napalitan ng isang nakakapasong kamanhiran. Narinig ko ang mabibigat na yabag ni Tomas papasok sa silid. Pagsara niya ng pinto, nakita ko siyang dahan-dahang lumuhod sa aking harapan. Ang lalaking pinangakuan kong mamahalin habang buhay ay mukhang isang basang sisiw, humahagulgol habang nakatakip ang mga kamay sa kanyang muka. Patawarin mo ako, Teresa. Patawarin mo ako. Hagulgol niya, ang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Hindi ko sinasadyang ibibigay sa kanila ang passcode. Tiningnan ko siya ng walang kurap. Ilang taon kong inipon iyon, Tomas. Bawat sentimo doon ay kapalit ng pagod ko para hindi magutom ang anak natin balang araw. Paano mo nagawang ibigay iyon sa kanila? Umiiling si Tomas, hindi makatingin ng diretso sa aking mga mata. Nagbanta si Mama Teresa, lumuhod siya sa harapan ko kagabi habang natutulog ka. May hawak siyang bote ng asido. Sabi niya, iinumin niya iyon kung hindi ko ibibigay ang pera pambayad sa mga naghahanap kay Kuya Ramon. Papatayin daw si Kuya ng mga sindikato. Teresa, hindi ko kayang makitang mamatay ang sarili kong ina sa harapan ko. Wala akong nagawa. Isang mapait na ngiti ang dumaan sa aking mga labi. Ang sining ng manipulasyon ni Doña Remedios ay tunay ngang walang kapantay. Ginamit niya ang pagmamahal ng kanyang anak bilang isang patalim upang saksakin kami sa likod. Iniligtas mo nga siya, Tomas. Malamig kong sagot. Ang aking tinig ay tila nang gagaling sa isang kailaliman. Pero pinatay mo naman ang kinabukasan ng sarili mong pamilya. Ipinagpalit mo ang anak natin para sa lalaking walang ibang ginawa kundi ang sirain tayo. Bago pa man makasagot si Tomas, bumukas ng marahas ang pinto ng aming silid. Tumambad sa amin si Ramon. Pawis na pawis ang kanyang muka, nanlilisik ang mga mata at panay ang pagkagat niya sa kanyang ibabang labi. Mga palatandaan ng isang taong nasa ilalim ng matinding epekto ng ilegal na droga. Ang kanyang tingin ay agad na dumapo sa bukas at walang lamang kahadeyero. Nasaan ang iba pa, Teresa? Singhal ni Ramon, mabilis na lumapit sa akin na parang isang hayop na nakakita ng biktima. Alam kong may itinatago ka pang pera, ibigay mo sa akin ngayon din.
Mabilis akong tumayo at isinara ang pinto ng kaha de yero. Hinarangan ko ito ng aking katawan. Wala nang natira, Ramon. Kinuha nyo na ang lahat. Pati ang bahay na ito sinira nyo na. Sinungaling! Bulyaw niya, ang amoy ng usok at alak ay sumingaw mula sa kanyang hininga. Mayaman ka, di ba? Ilabas mo ang pera kung ayaw mong masaktan. Nagulat si Tomas at mabilis na tumayo upang harangan si Ramon. Kuya, tama na, wala na kaming pera. Lumabas ka na sa kwarto namin. Ngunit sa sobrang lakas ni Ramon dahil sa epekto ng droga, isang malakas na tulak lamang ang ginawa niya at tumilapon si Tomas sa gilid ng kama. Bago pa ako makasigaw upang humingi ng tulong, naramdaman ko ang magaspang at mabibigat na kamay ni Ramon na sumakal sa aking leeg. Pilit akong inilalayo sa hamba ng aparador habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang pag-ibig ng isang ina ay sinasabing pinakadalisay na bagay sa mundo. Ngunit sa gabing iyon, habang unti-unting nagdidilim ang aking paningin dahil sa mahigpit na pagkakasakal ni Ramon, nakita ko kung paano naging lason ang pagmamatigas at bulag na pag-ibig. Naramdaman ko ang pagkawala ng hangin sa aking mga baga. Pilit kong kinakalmot ang mga braso ni Ramon, ngunit ang lakas niya ay hindi pangkaraniwan. Isang lakas na pinalala ng drogang dumadaloy sa kanyang dugo. Ang mga mata niya ay nanlilisik. Walang bahid ng katinuan, tanging ang pagnanasang makakuha ng pera ang makikita sa kanyang muka. Ngunit bago pa tuluyang magdilim ang aking mundo, isang malakas na sigaw ang bumasag sa tensyon. Huwag mong saktan ang asawa ko! Isang mabigat na bulto ang mabilis na bumangga kay Ramon. Si Tomas, ang lalaking kanina lang ay nakaluhod at umiiyak ay tila naging isang mabangis na leyon na pinoprotektahan ang kanyang teritoryo. Buong lakas niyang itinulak ang kanyang kuya, dahilan upang mabitawan ako ni Ramon. Napasalampak ako sa sahig, umuubo at pilit na humahigop ng hangin habang hawak ang aking namamagang leeg. Hindi pa natapos doon. Sa sobrang galit ni Tomas, dinaluhong niya si Ramon. Ang dalawang magkapatid ay nagpaggulong-gulong palabas ng aming silid, bumagsak sa hagdanan, at na nagpatuloy ang kanilang pagbubuno hanggang sa makarating sila sa aming maliit na bakuran. Ang ingay ng kanilang pag-aaway ay mabilis na gumising sa buong kapitbahayan. Mula sa aking kinatatayuan sa may pinto, nakita ko ang pagbukas ng mga ilaw sa kabilang kalsada. Ang mga anino ng aming mga kapitbahay ay nagsimulang magsilabasan, kabilang na si Marites na walang hawak kundi ang kanyang telepono, patuloy na nire-record ang pagkasira ng aming pamilya para pagfiestahan ng buong barangay kinabukasan. Mga walang hiya kayo, pareho kayong nanggugulo sa pamamahay ko. Sigaw ni Ramon habang pilit na bumabangon mula sa maalikabok na lupa. Ang kanyang bibig ay nagdurugo, ngunit sa halip na tumigil, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng sandata. Doon niya nakita ang isang mahaba at kalawanging kutsilyo na ginamit nila kanina sa paghihiwa ng pulutan, nakapatong lamang sa ibabaw ng basurahan. Mabilis niya itong dinampot at iwinasiwas sa hangin. Lalaban ka, Tomas. Ha? Papatayin kita. Papatayin ko kayong mag-asawa. Napatigil ang mga kapitbahay. Ang mga bulong-bulungan ay napalitan ng mga singhap ng takot. Tumakbo ako pababa ng hagdan, nanginginig ang buong kalamnan, ngunit handang gawin ang lahat upang hilahin ang aking asawa palayo sa panganib. Tomas, tama na. Pumasok na tayo. Pakiusap ko. Pilit na hinahawakan ang likod ng kanyang sando na ngayon ay punit-punit at puno ng alikabok. Ngunit hindi umatras si Tomas. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay niya, tiningnan niya ang kanyang kuya ng walang halong takot, kundi puro pagkasuklam. Sige kuya, ituloy mo, saksakin mo ako, pagkatapos mong sirain ang buhay ko, pagkatapos mong ipasangla ang bahay ko ng patalikod, tapusin mo na rin ako.
Bago pa man makalapit si Ramon, isang pamilyar na boses ang pumunit sa malamig na hangin ng gabi. Tumigil kayong dalawa, si Doña Remedios. Lumabas siya mula sa madilim na bahagi ng garahe, ang buhok ay gulo-gulo, ang mukha ay puno ng panginginig. Nang makita niya ang kanyang dalawang anak na nag-aaway, at si Ramon na may hawak na patalim, mabilis siyang tumakbo palapit sa kanila. Inasahan ko, at marahil inaasahan din ng lahat ng nakasaksi, na aagawin ng isang ina ang patalim mula sa anak na nagbabanta ng buhay. Inasahan kong yayakapin niya si Tomas para ilayo ito sa panganib. Ngunit mali ako. Maling-mali. Sa halip na patigilin si Ramon, dire-diretsyong lumapit si Doña Remedios kay Tomas. At sa harap ng lahat, sa harap ko, sa harap ni Marites, at sa harap ng buong barangay na nanonood, itinaas niya ang kanyang kamay at ibinagsak ito ng buong lakas sa pisngi ni Tomas. Ang tunog ng sampal na iyon ay tila isang nakakabinging kulog na yumanig sa buong paligid. Natahimik ang lahat. Wala kang maririnig kundi ang tahol ng aso sa malayo at ang mabigat na paghinga ni Tomas. Bahagyang napalingon ang mukha ng aking asawa. Dahil sa lakas ng pagkakahampas, ang kanyang pisngi ay agad na namula, nakamarka ang mga daliri ng sarili niyang ina. Bitawan mo ang kuya mo eh! Matinis at nanginginig na sigaw ni Doña Remedios habang itinuturo ang mukha ni Tomas. Wala kang galang, nakababata ka, Tomas. Ikaw ang dapat magparaya. Hindi mo ba nakikitang may sakit ang kuya mo? Pinapagod mo pa siya. Ang sining ng pagiging makasarili ay ganap na naipakita. Ang lalaking may hawak ng kutsilyo, ang lalaking muntik nang pumatay sa akin, ay siyang biktima sa paningin ng kanyang ina. Dahan-dahang ibinalik ni Tomas ang kanyang tingin kay Doña Remedios. Tiningnan ko ang kanyang mga mata at sa sandaling iyon, nakita ko ang tuluyang pagkamatay ng natitirang piraso ng kanyang pagkatao. Ang sakit sa pisngi ay hindi maikukumpara sa pagkawasak ng kanyang kaluluwa. Basag at halos pabulong na, sabi ni Tomas. Ang mga luha ay nagsimulang pumatak mula sa kanyang mga pagod na mata. Siya ang may hawak ng kutsilyo. Siya ang sumakal kay Teresa. Ninakaw niya ang kinabukasan ng anak ko, pero ako ang sinampal ninyo? Umiwas ng tingin si Doña Remedios. Bahagyang niyakap si Ramon na ngayon ay nakangisi na sa likuran niya. Hindi niya sinasadya iyon. Wala sa sarili ang kuya mo. Dapat inuunawa mo siya, ikaw ang nakapag-aral, ikaw ang may magandang buhay, kapatid mo siya, Tomas, dugo't laman mo siya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Tomas. Isang tawa na punong-puno ng pait, pagod, at huling pagpapaalam. Dahan-dahan siyang umatras, patuloy na umiiling habang tinitingnan ang kanyang ina, na tila ba isang estranghero na ngayon lang niya nakilala. Dugo at laman? Bulong ni Tomas, sapat lang para marinig namin. Lagi na lang si kuya. Mula bata tayo, siya ang tama. Siya ang mahalaga. Para sa inyo, iisa lang ang naging anak niyo, ma. Ako, naging kasangkapan lang ako para buhayin ang paborito niyong anak. Tomas, huwag kang magsalita ng ganyan sa akin. Akma sanang lalapit ang kanyang ina, ngunit itinaas ni Tomas ang kanyang kamay upang patigilin siya. Huwag niyo na akong lalapitan, mariing sabi ni Tomas. Ang boses ay naging malamig at matigas. Mula sa gabing ito, wala na kayong bunsong anak. Pinapatay niyo na ako, ma? Tumalikod si Tomas at naglakad pabalik sa loob ng bahay. Sumunod ako agad sa kanya. Nakita ko siyang pumasok sa aming kwarto, kumuha ng isang lumang duffel bag at walang pag-aalinlangang isinilid ang kanyang ilang mga damit. Ang kanyang mga kamay ay mabilis at sanay na sanay, ngunit ang kanyang mga balikat ay nakababa, parang binuhat niya ang buong mundo ng mag-isa. Thomas! Mahinang tawag ko, lumapit ako at hinawakan ang kanyang braso.
Saan ka pupunta? Tiningnan niya ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghingi ng tawad. Hindi ko na kaya dito, Teresa. Kung mananatili ako rito ngayong gabi, baka makapatay ako o baka ako ang mamatay. Pupunta muna ako sa garahe ng kumpanya. Doon muna ako matutulog. Sasama ako. Mabilis kong sagot. Hindi ko siya iiwan ng ganito. Ngunit umiling siya at malumanay na hinawakan ang aking namamagang leeg. Ang kanyang mga mata ay puno ng lumbay. Wag na. Mas ligtas ka dito kung wala ako dahil hindi ka nila sasaktan kapag alam nilang umalis na ang kalasag nila. Bukas maghahanap ako ng malilipatan natin. Pangako, kukunin kita at si Sofia mula sa impyernong ito. Hindi na ako nakipagtalo. May bahagi sa akin na nakakaintindi. Kailangan niyang mag-isa upang tanggapin ang katotohanang ulila na siya kahit buhay pa ang kanyang ina. Bitbit ang kanyang bag, mabilis siyang lumabas ng pinto. Habang naglalakad siya palabas ng gate, narinig ko ang mapang-asar na halakhak ni Ramon mula sa bakuran. Lumayas ka, wala kaming kailangan sa isang walang kwentang tulad mo. Sigaw ni Ramon habang nakasandal sa balikat ng kanilang ina. Umalis ka at huwag ka nang babalik. Sa amin na ni Mama ang bahay na ito. Tutal, pangalan mo na ang nakasangla sa mga papeles. Pinanood ko ang likod ng aking asawa na maglakad palayo sa dilim. Hanggang sa kainin siya ng anino ng kalsada. Nang mawala siya sa paningin ko, dahan-dahan kong isinara ang pinto ng aming bahay. Naiwan ako, mag-isa kasama ang 2 halimaw sa ilalim ng iisang bubong. Inisip nila na sa pag-alis ni Tomas nanalo sila. Inisip ni Ramon na hawak na niya ang buong kontrol. Hindi nila alam, ang babaeng naiwan sa loob ay hindi na ang tahimik na asawang nagluluto at naglilinis para sa kanila. Ako ang maghuhukay ng kanilang libingan at sisiguraduhin kong sa kanilang pagbagsak, wala silang ibang sisisihin kundi ang kanilang mga sarili. Ang langit sa itaas ng Maynila ay kulay abo, tila isang malaking kumot ng pighati na nakabalot sa buong lungsod. Unti-unting bumagsak ang malamig na ulan, kinuhugasan ang mga alikabok sa kalsada, ngunit hindi kailanman kayang linisin ang dumi sa loob ng bahay na aking inuwian. 3 araw na ang lumipas mula nang umalis si Tomas. 3 araw na ring naghari-harian si Ramon at Doña Remedios sa aming pamamahay. Ginagawa itong sarili nilang kaharian kung saan ako ay itinuturing na isang utusan na lamang. Patuloy akong naglakad sa gilid ng kalsada, walang suot na proteksyon laban sa ulan. Hayaan na, naisip ko. Mas mabuti pang maramdaman ko ang lamig ng tubig kaysa ang kamanhiran sa aking dibdib. Ngunit bago pa man ako tuluyang mabasa, isang malapad at itim na payong ang biglang sumilong sa aking ulunan. Ngunit bago pa man ako tuluyang mabasa, isang itim na sasakyan ang mabilis na huminto sa aking tabi. Bumaba ang bintana at nakita ko ang seryosong mukha ni Lucio. Wala siyang dalang awa o anumang malambot na emosyon sa kanyang mga mata, tanging determinasyon at pagiging propesyonal. Sumakay ka, Teresa, hindi ito ang oras para magpaulan at magmukmok. Matigas ngunit magalang niyang utos, sabay bukas ng pinto ng sasakyan mula sa loob. May mga dokumento akong kailangan mong makita ngayon din kung gusto mong manalo sa laban na ito. Sumunod ako at pumasok sa loob ng kanyang sasakyan. Walang anumang mali siya o pagpapagaan ng loob, tanging ang amoy ng kape at mga lumang papel ang sumalubong sa akin. Alam kong hindi siya narito upang maging tagapagtanggol ng aking damdamin. Narito siya bilang isang abogadong may hawak ng alas na tatapos sa kaharian ni Doña Remedios. Ang 2 salitang iyon, nakikita kita ay sapat na upang mapapikit ako ng mariin. Ito ang unang pagkakataon na may kumilala sa aking pagod. Sumunod ako sa kanya patungo sa loob ng kanyang nakaparadang sasakyan upang makapag-usap ng masinsinan.
Ang amoy ng kape at lumang papel sa loob ng sasakyan ay nagbigay sa akin ng pansamantalang kapayapaan. Binasa mo ba ang dokumentong ibinigay ko sa iyo noong isang gabi? Tanong ni Lucio habang inaabot sa akin ang isang malinis na tuwalya. Tumango ako habang pinupunasan ang aking basang buhok. Oo, isang birth certificate. Ang pangalan ng ama ay Eduardo Ramirez. Ang tatay ni na Tomas at Ramon. Ikaw ay anak niya sa ibang babae. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lucio. Tumingin siya sa malayo, pinagmamasdan ang mga patak ng ulan sa salamin ng sasakyan. Ang nanay ko ay isang simpleng labandera. Nang malaman ni Doña Remedios ang tungkol sa amin, hindi siya nakipaghiwalay kay Eduardo. Sa halip, ginamit niya ang kanyang impluwensya sa palengke upang sirain ang pangalan ng nanay ko. Pinalayas kami sa aming inuupahan, ipinahiya sa buong barangay, at tinawag na mga magnanakaw. Namatay ang nanay ko na bitbit ang kahihiyang hindi naman niya ginusto. Nakinig ako ng mabuti. Ang kwento ni Lucio ay tila isang salamin ng aking sariling karanasan. Ang pamamaraan ni Doña Remedios ay hindi nagbabago. Sinisira niya ang sinumang nagiging banta sa kanyang kontrol at ginagawa niya ito nang may suot na maskara ng isang biktima. Kaya ka ba naging isang abogado ng komunidad? Tanong ko. Para makapaghiganti sa kanya? Lumingon si Lucio sa akin. Noong una, iyon ang plano ko. Nais kong makita siyang magdusa. Nais kong bawiin ang buhay na ipinagkait niya sa akin. Ngunit nang makilala kita, nang makita ko kung paano mo pinoprotektahan si Tomas at ang anak ninyo, nagbago ang pananaw ko. Hindi na ito tungkol lang sa akin, Teresa. Tungkol ito sa pagpapatigil sa isang halimaw na patuloy na sumisira ng pamilya. May kinuha siyang isang brown na envelope mula sa likod ng upuan at iniabot ito sa akin. Akala mo ba ay nakasangla lang ang bahay ninyo at nagbebenta ng maliit na droga si Ramon sa mga tambay? Mas malaki pa dyan ang problema mo. Mabilis kong binuksan ang envelope. Sa loob nito ay mga kopya ng waybill at resibo mula sa isang sikat na courier service. Kumunot ang noo ko nang makita ko ang pangalan ng nagpadala sa bawat dokumento. Remedios Ramirez. Ano ito? Tanong ko, ang aking boses ay nanginginig sa kaba. Bakit pangalan ng biyenan ko ang nakasulat dito? Matagal ko nang pinapasundan si Ramon, paliwanag ni Lucio. Ang tono niya ay naging malamig at seryoso. Ang mga paketeng itim na nakikita mong idinadala sa bahay ninyo sa gabi? Hindi iyan para ibenta sa kanto, ipinapadala iyan sa mga probinsya. At dahil matalino si Ramon at alam niyang mainit na siya sa mga pulis, ginagamit niya ang sarili niyang ina bilang sender. Nanlaki ang aking mga mata habang unti-unting bumubuo ang katotohanan sa aking isipan. Ang mga papales na laging pinapipirmahan ni Ramon kay Doña Remedios tuwing umaga na sinasabi niyang para sa herbal medicine, business nila, iyon pala ang mga dokumento sa pagpapadala ng droga. Ginagamit ng paborito niyang anak, ang pangalan niya para sa drug trafficking. Bulong ko. Ang lalaking ipinagtanggol niya, ang lalaking ipinagpalit niya kay Tomas, ay siyang mismong naglalagay ng posas sa kanyang mga kamay nang hindi niya nalalaman. At kapag bumagsak ang operasyong ito, Teresa, dagdag ni Lucio, ang kanyang mga mata ay nagbabala, hindi si Ramon ang makukulong. Ang buong ebidensya, ang mga pirma, at ang pangalan sa mga padala ay pagmamay-ari ni Doña Remedios. Ipapakulong ni Ramon ang sarili niyang ina para iligtas ang kanyang sarili. Isinara ko ang envelope at mahigpit itong hinawakan. Ang labanan na ito ay matagal nang tapos para kay Doña Remedios. Natalo na siya sa mismong larong ginawa niya. Ang kailangan ko na lang gawin ngayon ay siguraduhing walang makakatakas, lalo na si Ramon kapag dumating na ang oras ng paghuhukom. Ang pinakamatalinong piyesa sa isang laro ng chess ay hindi ang reyna na malayang nakakagalaw sa buong board, kundi ang tahimik na nakatayo sa gilid, naghihintay ng perpektong pagkakataon upang tapusin ang kalaban.
Nang pumasok ako sa pinto ng aming bahay pagkatapos makipag-usap kay Lucio, iniwan ko sa labas ang lahat ng aking pagmamalaki. Isinuot ko ang maskara ng isang talunang asawa, isang babaeng walang ibang mapupuntahan upang simulan ang aking sariling laro. Naabutan ko silang dalawa sa sala, nakaupo si Ramon sa gitna, parang isang haring naguutos, habang si Doña Remedios ay abalang nagpupunas ng lamesa. Nang makita nila ako, isang mapang-asar na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ramon. "O, akala ko ba sumunod ka na sa duwag mong asawa?" Bati ni Ramon, ang boses ay puno ng kayabangan. "Ano? Na-realize mong wala kang pera pang upa ng sarili mong bahay?" Huminga ako ng malalim, pilit na pinakalma ang pagtibok ng aking puso. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa kusina, nakayuko ang ulo. "Wala akong pupuntahan, kuya. Bahay ko rin ito. At pasensya na sa nangyari kagabi. Gusto ko na lang ng tahimik na buhay." Wala na akong lakas para makipag-away. Tumawa si Doña Remedios, isang tawa na punong-puno ng pagmamataas at pang-iinsulto. "Mabuti naman at natauhan ka, Teresa. Sabi ko na nga ba at hindi mo kayang mabuhay nang wala ang pamilyang ito. Kung marunong ka lang sanang lumugar mula pa noong una, hindi na sana lumaya si Tomas. Ikaw ang sumira sa pamilya ko, kaya ngayon matuto kang sumunod sa mga patakaran namin." Tinanggap ko ang bawat masasakit na salita ng walang pagtutol. Ang aking katahimikan ang nagbigay sa kanila ng huwad na kumpiyansa na hawak na nila ang aking leeg. Nagluto ako, naglinis, at hinayaan kong tratuhin nila akong parang kasambahay. Ngunit sa likod ng aking maamong mukha at magagalang na sagot, ang aking mga mata ay patuloy na nagmamasid at ang aking telepono ay palihim na kumukuha ng ebidensya. Kinaumagahan, habang naghahain ako ng kape sa kanila, sinadya kong ilapag ang aking telepono sa gilid ng plorera. Nakabukas ang camera lens patungo ko sa kanila. Umupo si Ramon sa tapat ng kanyang ina at naglabas ng mga pamilyar na papel, mga waybill ng courier service. "Ma, pirmahan mo na ito," malambing na utos ni Ramon. "Para ito sa ide-deliver nating herbal supplements sa Cebu at Davao. Kapag naipadala na ito, may malaking porsyento tayo. Makakabayad na tayo sa mga utang." Buong pagmamalaking kinuha ni Doña Remedios ang bolpen. "Kahit anong mangyari, anak, nandito lang ako para suportahan ang negosyo mo. Masipag ka talaga, hindi ka tulad ng iba dyan na puro reklamo pero wala namang ambag." Tumingin siya sa akin ng may panunuya bago ibinagsak ang kanyang pirma sa mga dokumento ng ilegal na droga. Sa bawat guhit ng kanyang bolpen, nakikita ko ang mga rehas ng kulungan na unti-unting nagsasara sa kanyang paligid. Hindi niya alam na ang anak na labis niyang pinupuri ay siya mismong nagbubuo ng kanyang kasong kriminal. Ngunit ang kasamaan ni Ramon ay hindi pa natatapos doon. Nang gabing iyon, habang nanonood kami ng telebisyon, isang malakas na ubo ang pumunit sa katahimikan ng sala. Namimilipit sa sakit na bumagsak si Ramon sa sahig, hawak ng mahigpit ang kanyang tiyan, at ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis. "Diyos ko, Ramon! Anong nangyayari sa iyo?" Hysterical na sigaw ni Doña Remedios, mabilis na lumuhod at niyakap ang kanyang anak. Umuubo pa rin, pilit na nagsalita si Ramon, ang boses ay nanginginig at puno ng pagdurusa. Tumawag ang doktor kanina. Hindi ko sinabi sa iyo dahil ayaw kong mag-alala ka. Pero may nakita silang malaking bukol sa atay ko. Cancer, ma. Mamatay na yata ako." Napatakip ng bibig si Doña Remedios. Ang kanyang mga luha ay bumuhos na parang ulan. "Hindi totoo yan. Hindi ko hahayaang mamatay ka, anak ko. Gagawin natin ang lahat, magpapagamot tayo." "Wala na tayong pera, ma?" Umiiyak na sagot ni Ramon. Nakabaon ang mukha sa balikat ng kanyang ina. "Kailangan ko ng malaking halaga pang opera. May huling delivery ako bukas. Isang malaking maleta papuntang probinsya.
Kapag naibigay natin yon, milyon ang kapalit. Pero hindi ko kayang bumiyahe, masyadong masakit ang katawan ko. Hinawakan ni Doña Remedios ang mukha ni Ramon. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon ng isang inang handang magbuwis ng buhay. Ako ang bibiyahe, anak. Ako ang magdadala ng maleta mo. Ililigtas kita, huwag kang mag-alala. Mula sa madilim na pasilyo ng kusina, pinanood ko ang buong dula. Nakita ko kung paano pasimpleng ngumisi si Ramon habang nakayakap sa kanyang ina na humahagulgol sa sakit. Ang huling bitag ay matagumpay na naihanda, ngunit ako ang magsasara nito. Ang umagang iyon ay nagsimula nang may kakaibang bigat sa hangin. Bago pa man sumikat ang araw, rinig ko na ang mga yabag ni Doña Remedios sa kusina. Naghahanda siya ng mga baon, inaayos ang kanyang paboritong panalangin kwintas, at isinusuot ang kanyang pinakamaayos na damit. Sa kanyang mga mata, hindi siya isang ordinaryong ina na sasakay ng bus patungong probinsya. Siya ay isang bayani. Isang martir na mag-aalay ng sarili upang iligtas ang kanyang panganay na anak mula sa bingit ng kamatayan. Pinanood ko siyang tahimik mula sa hamba ng pinto. Ang sining ng panlilinlang ay umabot na sa pinakamataas na antas. Kung hindi ko lang alam ang katotohanan, marahil ay maawa pa ako sa kanya. Ngunit sa tuwing nakikita ko ang labis niyang pag-aalala para kay Ramon, bumabalik sa isip ko ang tunog ng sampal na ibinigay niya kay Tomas at ang lamig ng kahadeyero na inubos ng kanyang paboritong anak. Lumabas si Ramon mula sa kanyang kwarto, hila-hila ang isang malaking itim na maleta. Ginamit niya ang buong galing niya sa pag-arte, nakayuko, pilit na umuubo, at umaaktong parang bibigay na ang kanyang mga tuhod sa anumang sandali. Mabilis siyang dinaluhan ni Doña Remedios. Inalalayan ang kanyang braso ng may labis na pag-iingat. Anak, huwag ka na munang bumangon. Ako na ang magbubuhat nito. Nag-aalalang sabi ng aking biyenan, pilit na kinukuha ang mabigat na maleta mula kay Ramon. Mapasensya na talaga, umiiyak na sagot ni Ramon, nakabaon ang mukha sa balikat ng kanyang ina. Kung hindi lang talaga ako nanghihina, hindi kita papayagang gawin ito. Ikaw na lang ang pag-asa ko. Ang laman ng maletang iyan ang magdurugtong sa buhay ko. Hinalikan ni Doña Remedios ang noo ni Ramon. Ang kanyang mga luha ay pumapatak sa sahig. Huwag kang magsalita ng ganyan, mabubuhay ka, Ramon. Ihahatid ko ito ng ligtas, makukuha natin ang pera pang opera mo. Pangako iyan ng mama. Lumingon sa akin ang aking biyenan. Ang kanyang maamong mukha kanina ay biglang naging matigas at puno ng awtoridad. Teresa, bantayan mong mabuti ang kuya mo. Ipagluto mo siya ng mainit na sabaw. Huwag mo siyang pababayaan habang wala ako, naiintindihan mo ba? Kapag may nangyaring masama sa kanya, ikaw ang mananagot sa akin. Tumango lamang ako ng dahan-dahan. Makakaasa po kayo, Mama. Mag-ingat po kayo sa biyahe. Habang naglalakad palabas ng gate si Doña Remedios, hindi niya nakita ang ginawa ng kanyang anak. Sa sandaling makalabas ang matanda, ang ubo ni Ramon ay biglang huminto. Ang kanyang nakakubang likod ay tuwid na bumalik sa dati. Tumingin siya sa akin. At isang napakalawak at demonyong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Umakyat ako sa aking silid at kinuha ang telepono. Nanginginig ang aking mga daliri habang nagtatype ng mensahe para kay Lucio. Isang maikling pangungusap lamang na maghuhudyat ng simula ng wakas. Nakasakay na siya, bitbit ang ebidensya. Lumipas ang halos isang oras. Ang bahay ay naging bingi sa katahimikan. Ngunit, ang kapayapaang iyon ay binasag ng mga nagmamadaling yabag mula sa ibaba. Pagbaba ko ng hagdan, naabutan ko si Ramon na walang anumang bakas ng sakit. Nakasuot siya ng leather jacket, may sukbit na malaking backpack,
at pilit na binubuksan ang kabinet kung saan itinatago ni Doña Remedios ang kanyang mga alahas at kaunting natirang ipon mula sa palengke. Anong ginagawa mo, Ramon? Malamig kong tanong mula sa likuran niya. Napatalon siya sa gulat, ngunit nang makita niya ako ay mabilis siyang tumawa ng mapakla. Oh, Teresa, akala ko ay nagtatago ka na naman sa kwarto mo. Ano sa tingin mo ang ginagawa ko? Kumukuha ng baon? Mahaba-haba rin ang biyahe ko? Akala ko ba ay may sakit ka at naghihintay ng pera pang opera? Patuloy kong pagtatanong, bagaman alam ko na ang sagot. Nais ko lamang marinig mula sa kanyang sariling bibig kung gaano siya kasakim. Isinuksok ni Ramon ang isang dakok na pera sa kanyang bag bago humarap sa akin, puno ng pagmamayabang ang buong pagkatao. Sakit? Talaga bang naniwala ka sa dramang iyon? Teresa, alam kong matalino ka. Wala akong cancer. Ang tanging sakit na mayroon ako ay ang kawalan ng pera. At ngayon ay ginagamot ko na. Kumunot ang noo ko. Pinaalis mo ang sarili mong ina, pinagdala mo siya ng isang maletang puno ng ilegal na droga para lang makatakas ka. Lumapit siya sa akin, ang kanyang hininga ay amoy alak mula kagabi. Utak, Teresa, utak ang kailangan para mabuhay sa mundong ito. Matagal na akong tinutugis ng pulisya. Kailangan ko ng pain para makawala. At sino pa bang mas magandang pain kaysa sa isang inang handang gawin ang lahat para sa anak niya? Hindi siya paghihinalaan ng mga pulis sa checkpoint. At kung sakali mang mahuli siya, di sa kanya nakapangalan ang lahat ng papeles. Napatiimbagang ako. Ang kasamaang nasa harapan ko ay lumagpas na sa anumang sukat na naisip ko. Sarili mong ina, Ramon, ipinagbili mo ang kalayaan ng taong nagpalaki sa'yo? Nagkibit-balikat siya at mabilis na isinukbit ang backpack. Maiintindihan niya iyon, mahal na mahal ako ni Mama, di ba? Isang sakripisyo pa para sa panganay niya. Sige na, Teresa, magsama kayo ni Tomas na maghirap. Sayang, ang ganda pa naman ng bahay na ito. Masyadong malungkot na maiiwan ka sa isang nasusunog na kastilyo. Hindi ko siya pinigilan. Pinanood ko siyang maglakad palabas ng pinto, sumakay sa isang naghihintay na motorsiklo sa kanto, at tuluyang naglaho sa paningin ko. Kinuha niya ang lahat ng pera, iniwan kaming lubog sa utang, at ipinadala ang kanyang ina sa bitayan. Ngunit hindi niya alam na bago pa man siya tumakas, nakasara na ang lambat. Malayo sa aming tahimik na bahay sa kahabaan ng highway patungong probinsya, mahimbing na natutulog si Doña Remedios sa loob ng bus. Yakap-yakap niya ang kanyang bag, nakangiti habang nananaginip marahil ng paggaling ng kanyang anak. Ngunit ang kanyang payapang pagtulog ay bigla ang nagambala ng marahas na pumreno ang malaking sasakyan. Dumilat siya at napansin ang nakakabulag na asul at pulang ilaw na tumatago sa salamin ng bintana. Ang mga sasakyan ng pulis ay nakaharang sa buong kalsada. Ilang segundo pa umakyat ang mga armadong awtoridad sa loob ng bus. Ang kanilang mga muka ay seryoso at walang emosyon. Inspection po, lahat ng mga pasahero manatili sa inyong mga upuan. Matigas na utos ng pinuno ng pulisya. Naglakad sila sa gitna, tinitingnan ang bawat tao, hanggang sa tumigil sila sa tapat ni Doña Remedios. Ang mga mata ng pulis ay bumaba sa malaking itim na maleta na nakasingit sa ilalim ng kanyang upuan. Kaninong bagahe ito? Tanong ng awtoridad, nakaturo sa maleta ni Ramon. Walang kamalay-malay sa panganib. Taas noong tiningnan ni Doña Remedios ang pulis at ngumiti ng may pagmamalaki. Sa akin po iyan, sir. Mga herbal medicine lang po para sa negosyo ng anak ko. Tumango ang pulis at dahan-dahang hinila ang maleta. Nang buksan nila ang siper sa harap ng lahat ng pasahero, ang ngiti sa mga labi ni Doña Remedios ay unti-unting naglaho, pinalitan ng isang matinding pagkalito at takot, nang tumambad hindi ang mga halamang gamot, kundi ang patong-patong na plastik ng puting kristal na sisira sa kanyang buong buhay.
Ang malamig na hangin sa loob ng presinto ng Maynila ay amoy pawis, lumang kape at matinding desperasyon. Nakatayo ako sa labas ng interrogation room, pinagmamasdan ang babaeng dating nagahari sa aming tahanan. Si Doña Remedios na laging nakataas ang noo at may matalim na dila ay nakaupo ngayon sa isang kinakalawang na silya. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang paboritong damit ay gusot, at ang kanyang mga nanginginig na kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang rosaryo na tila ba iyon ang tanging magliligtas sa kanya mula sa impyernong pinasok niya. Nang bumukas ang pinto at pumasok ako kasama si Lucio, na umaktong bilang legal counsel, mabilis na nag-angat ng tingin ang aking biyenan. Ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng luha, naghahanap ng pamilyar na mukha na sasagip sa kanya. Teresa, Diyos ko Teresa, tulungan mo ako? Humihikbing pakiusap niya, pilit na inaabot ang aking mga kamay, ngunit mabilis akong humakbang paatras upang iwasan iyon. Isang malaking pagkakamali ito. Sabihin mo sa kanila, sabihin mo sa mga pulis na walang alam ang Kuya Ramon mo. Pakiusap? Nasaan si Tomas? Nasaan ang anak ko? Kailangan kong makausap si Ramon, kailangan niyang ipaliwanag na herbal medicine lang ang ipinadala niya. Umupo si Lucio sa tapat niya at dahan-dahang inilapag ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Hinarap ko si Doña Remedios, ang aking tinig ay kalmado, ngunit kasing lamig ng yelo. Hindi ito isang pagkakamali, Mama. At wala si Ramon para ipagtanggol ka dahil bago ka pa man makarating sa checkpoint, umalis na siya ng bahay, dala ang lahat ng natira mong pera at mga alahas. Nanlaki ang mga mata ni Doña Remedios, pilit na umiiling. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling ka. May sakit ang anak ko. Hindi niya ako pababayaan. Ginagawa mo lang ito dahil galit ka sa amin ni Ramon? Dahil naiinggit ka sa pagmamahal ko sa kanya? Bumuntong hininga ang imbestigador na nakatayo sa sulok at naglapag ng isang maliit na tablet sa harap ng aking biyenan. Misis, wala pong sakit ang anak ninyo. At mas lalong hindi po kami nagkamali ng huli. Matagal na po naming sinusubaybayan ang sindikato na kinabibilangan ng anak ninyong si Ramon Ramirez. Ngunit ang dahilan kung bakit saktong-sakto ang pag-intercept namin sa bus na sinasakyan ninyo ay dahil may nagbigay sa amin ng eksaktong impormasyon. Kumunot ang noo ni Doña Remedios, ang kanyang panginginig ay unti-unting lumala. Sinong nagturo sa akin? Sinong naglagay sa akin sa ganitong sitwasyon? Pindot ng investigador ang screen ng tablet. Isang video record mula sa kabilang presinto ang nagplay. Sa video, malinaw na makikita si Ramon walang anumang bakas ng ubo o panghihina. Nakaupo siya sa harap ng ibang pulis, umiinom ng kape at mayabang na nakikipagkasundo. Ibibigay ko sa inyo ang malaking isda, sabi ni Ramon sa video. Ang kanyang boses ay malinaw at walang gatol. Nasa bus papuntang probinsya ang courier, dala ang 5 kilong shabu. Nakapangalan sa kanya ang lahat ng papeles. Siguraduhin niyo lang na malinis ang pangalan ko sa record ninyo at ibigay niyo sa akin ang reward money para sa tip na ito. Tutal, gagawin ng nanay ko ang lahat para sa akin. Pababayaan niya akong makalaya. Ang bawat salita mula sa bibig ni Ramon ay parang mga matatalim na patalim na sunod-sunod na ibinaon sa dibdib ni Doña Remedios. Ang rosaryong kanina pa niya mahigpit na hawak ay biglang naputol. Ang maliliit na butil ng kahoy ay nagkalat at tumalbog sa malamig na sahig ng presinto, kasabay ng tuluyang pagguho ng kanyang buong mundo. Napatakip siya ng bibig, humahagulgol ng napakalakas na halos mawalan siya ng hininga. Ang inang handang uminom ng lason para sa kanyang anak, ang inang nanakit at nagpalayas sa kanyang bunsong anak upang paboran pa ang panganay, ay ibinenta ng mismong taong sinasamba niya kapalit ng kalayaan at pera. Hindi magagawa ni Ramon yan.
Mahal ako ng anak ko sa ako ang nagpalaki sa kanya. Paulit-ulit na bulong ni Doña Remedios, ang kanyang muka ay nakasubsob sa mesa, halos mabaliw sa sakit na dulot ng katotohanan. Tiningnan ko siya, hindi na nangangailangan pang magsalita ng masakit dahil ang katotohanan na mismo ang bumasag sa kanya. Iyan ang anak na pinili ninyo, Mama? Iyan ang taong ipinagpalit ninyo kay Tomas? Sa sandaling binanggit ko ang pangalan ng aking asawa, bumukas ang pinto ng interrogation room. Nakatayo roon si Tomas. Ang kanyang suot ay ang parehong gusot na sando mula kagabi, ang kanyang mga mata ay puyat at walang anumang emosyon. Nakita niya ang kanyang ina na nakaposas, umiiyak at nagmamakaawa. Nang makita ni Doña Remedios si Tomas, tila nakakita siya ng isang anghel. Pilit siyang tumayo, inilalapit ang kanyang nanginginig na mga kamay patungo sa kanyang bunsong anak. Tomas! Anak ko! Tomas, maawa ka sa mama. Tulungan mo ako, ilabas mo ako rito. Iyak niya, ang kanyang boses ay paos at puno ng pagsisisi pa. Nagkamali ako, anak. Nagkamali ako. Patawarin mo na ako. Ako na lang ang meron ka, Tomas. Pakiusap, huwag mo akong iwan dito. Tumayo ako sa gilid. Pinapanood kung paano re-responde ang aking asawa. Ito na ang sandali ng katotohanan. Gagamitin na naman ba ng aking biyenan ang utang na loob upang itali si Tomas? Tumitig si Tomas sa kanyang ina ng mahabang panahon. Ang katahimikan ay nakabibingi. Dahan-dahan, humakbang si Tomas hindi papalapit sa kanyang ina, kundi palapit sa akin. Humawak siya sa aking balikat, ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Tiningnan niya si Doña Remedios, walang luha, walang galit, tanging isang nakapangingilabot na kamanhiran. Sino po kayo? Wala na akong ina, pinatay na siya kagabi ng paborito niyang anak. Bago pa man makasagot si Doña Remedios, tumalikod na si Tomas at hinila ako palabas ng pinto. Iniiwan ang babaeng sumira sa aming buhay na sumisigaw at nag-iisa sa loob ng malamig na rehas. Tuluyang kinain ng sarili niyang mga kasalanan. Ang sining ng paghihiganti ay hindi kailanman nakasalalay sa lakas ng iyong sigaw, kundi sa lalim ng iyong katahimikan at sa lamig ng iyong pagtalikod. Ilang araw matapos ang pag-aresto kay Doña Remedios, bumalik ako sa kulungan, hindi upang magdala ng pagkain or damit, kundi upang ihatid ang huling piraso ng katotohanang tuluyang dudurog sa kanyang huwad na kaharian. Ang pasilyo patungo sa visiting area ng Manila City Jail ay amoy kalawang, pawis at pinatuyong dugo. Sa kabila ng makapal na salamin, nakita ko siyang naglalakad papalapit. Ang babaeng dating kinatatakutan at iginagalang sa palengke ay tila tumanda ng 20 taon sa loob lamang ng ilang araw. Ang kanyang balat ay nanilaw. Ang kanyang buhok ay tila pugad ng ibon na matagal nang inabandona, at ang kanyang mga mata ay pinalibutan ng maiitim at malalalim na hukay. Nang makita niya ako, isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang nanginginig na mga labi, umaasang dala ko ang balita ng kanyang kaligtasan. Umupo siya sa kabilang dako ng mesa, hawak ang teleponong nagkokonekta sa aming mga tinig sa kabila ng salamin. Dahan-dahan ko ring kinuha ang telepono sa aking banda. Teresa, salamat at dumalaw ka. Basag at nanghihinang bungad ng aking biyenan, ang boses niya ay tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Nasaan si Tomas? Gusto niya ba akong makausap ngayon? Sabihin mo sa kanya na nagsisisi na ako. Sabihin mo sa kanya na araw-araw akong nagdarasal na patawarin niya ako. Teresa, hindi ko na kaya rito. Ang lamig-lamig sa gabi at ang mga kasama ko sa selda ay kinukuha ang rasyon kong pagkain. Pinanood ko ang kanyang pagluha. Kung ito ay nangyari noong unang taon ng aming pagsasama ni Tomas, baka naiyak na rin ako at ginawa ang lahat upang ilabas siya. Ngunit ang mga luha niya ngayon ay wala ng halaga. Natuyo na ang balon ng aking awa.
Dumukot ako sa bulsa ng aking coat at inilabas ang isang maliit, makintab na bagay. Ipinatong ko ito sa ibabaw ng mesa, malapit sa salamin upang makita niyang mabuti. Ang susi ng aming bahay. Ang susing kumakatawan sa 7 taon ng aking pagpupuyat at pagtitipid. Kumunot ang noo ni Doña Remedios, pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang maruming palad. Ano yan, Teresa? Bakit mo ipinapakita sa akin ang susi ng bahay natin? May kumuha ba ng mga gamit ko roon? Pakiusap, ingatan mo ang mga alahas na itinago ko sa cabinet. Tiyasa. Wala na ang mga alahas mo, Mama? Putol ko sa kanyang pagsasalita. Ang aking tinig ay kalmado at walang bahid ng anumang emosyon. Dinala na lahat ni Ramon noong gabing tumakas siya at ang susing ito, isang walang kwentang piraso ng bakal na lamang ito, kinuha na ng bangko ang bahay. Ang mga nagpapautang na sindikato sa sugal ay nagtungo roon kahapon upang bawiin ang lupa dahil sa utang ng paborito mong anak na nakapangalan kay Tomas. Wala na tayong bahay, Mama. Wala na kayong uuwian. Nanlaki ang kanyang mga mata, ang kanyang panga ay bumagsak sa matinding ang gulat. Pilit niyang inilalapit ang kanyang muka sa salamin, tila ba umaasang mababago ng kanyang paningin ang katotohanan. Hindi maaari. Ang bahay na iyon ang huling natitira sa atin. Paano na kayo ni Tomas? Paano ang apo ko? Huwag po ninyong alalahanin ang anak ko dahil hindi na siya magdadala ng apelyidong Ramirez. Malamig kong sagot. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Tinitiyak na ang bawat salita ko ay babaon ng malalim sa kanyang kamalayan. Ginusto mong iligtas ang pamilyang ito mula sa simula, Mama. Pinilit mong panatilihin ang kontrol gamit ang utang na loob. Pero palagi mong pinipiling isalba ang taong mismong sumusunog sa sarili nating bahay. Ngayon, nandito na tayo, wala nang natira kundi ang mga abon ng iyong maling pagmamahal. Kaya ngayon, Mama, humiga ka dyan sa malamig na selda mo at subukan mong magpainit gamit ang mga abong iyon. Hindi na siya nakasagot. Ang tanging narinig ko sa kabilang linya ay ang kanyang hagulgol. Isang malalim, hayop na atungal ng isang taong tuluyang nawalan ng pag-asa at pag-ibig mula sa lahat ng taong kanyang kilala. Ibinaba ko ang telepono at dahan-dahang tumalikod. Hindi na muling lumingon pa sa babaeng tuluyang ikinulong ng sarili niyang mga kasalanan. Paglabas ko ng kulungan, ang malamig na hangin ng Maynila ay sumalubong sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko naramdaman ang bigat. Tila ba may isang malaking kadena na nakapatid mula sa aking mga balikat. Sa tapat ng kalsada, nakita ko ang sasakyan ni Lucio na naghihintay. Nakasandal siya sa pinto ng kotse. May hawak na isang manipis na brown envelope at may bakas ng pamilyar na seryosong ngiti sa kanyang mga labi. Kumusta ang pagdalaw sa kaharian ng mga Ramirez? Bungad niya nang makalapit ako. Ipinagbukas niya ako ng pinto bilang tanda ng paggalang na hindi ko kailanman naramdaman sa loob ng aking sariling tahanan. Wala nang kaharian, Lucio, puro alikabok na lang. Sagot ko habang inaayos ang aking upuan. Kumusta ang mga papeles para sa annulment namin ni Tomas? Pumirma na ba siya? Tumango si Lucio, iniabot sa akin ang envelope na naglalaman ng mga dokumentong naghihiwalay sa amin ng aking asawa. Pumirma siya ng walang pagtutol. Sinabi niya na ito na raw ang huling pabor na maibibigay niya sa iyo, ang palayain ka mula sa sumpa ng pamilya nila. Aalis na siya patungong probinsya bukas upang magsimula ng bagong buhay bilang kargador. Wala siyang dinala kundi ang kanyang mga damit. Binuklat ko ang mga pahina. Sa ibaba, naroon ang pirma ni Tomas. Walang bahid ng panginginig, tila ba sigurado siya sa kanyang desisyon. May kurot ng sakit sa aking dibdib, ngunit alam kong ito ang pinakatamang gawin. Ang aming kasal ay namatay noong gabing hinayaan niyang masampal siya ng kanyang ina upang paboran ang kanyang kapatid.
May isa pa akong balita, Teresa. Seryosong dagdag ni Lucio habang pinaandar ang makina ng sasakyan. Tungkol kay Ramon, napatigil ako at lumingon sa kanya. Akala ko ay tuluyan nang nakatakas ang halimaw na iyon, dala ang pera at kalayaan na ipinagpalit niya sa kanyang sariling ina. Naging matalino si Ramon sa pagbebenta sa nanay niya sa mga pulis para makuha ang reward money. Patuloy ni Lucio, nakatingin sa kalsada habang mabagal kaming bumibiyahe palayo sa kulungan. Pero nakalimutan niyang mas malaki at mas marahas ang sindikatong binangga niya. Nalaman ng mga drug lord na siya ang informant na naglaglag sa maleta ng shabu. Kahapon, tinambangan siya ng sarili niyang mga tauhan sa isang motel sa Pasay. Ang aking paghinga ay halos tumigil sa pag-aabang. Napatay ba siya? Umiling si Lucio, isang malamig at nakakatakot na ngisi ang dumaan sa kanyang muka. Mas malala pa sa patay, kinuha nila ang lahat ng perang ninakaw niya sa inyo at sa nanay niya. Binugbog siya hanggang sa mabali ang parehong binti niya. At tinaga ang kanyang kanang kamay para hindi na siya makapagsugal o makahawak ng baril. Iniwan siyang duguan sa gilid ng tambakan ng basura sa tondo. Ipinakita sa akin ni Lucio ang isang litrato mula sa kanyang telepono. Isang lalaking nakapulupot sa sarili, balot ng dumi, putik at sariling dugo, namamalimo sa gilid ng pantalan. Ang dating mayabang na si Ramon Ramirez, ang paboritong anak, ang hari ng aming bahay, ay isa na ngayong walang kwentang basahan na pilit na gumagapang sa kalsada upang humingi ng tirang pagkain sa mga taong pandidiri lang ang kayang ibigay sa kanya. Hindi siya makalapit sa ospital o sa mga pulis dahil may nakapatong pa ring patong-patong na warrant of arrest sa kanyang ulo. Tiningnan ko ang litrato ng matagal. Walang nangiti, walang labis na pagdiriwang. Tanging isang malamig na kapayapaan na nasa wakas, ang timbangan ng hustisya ay bumalik sa tamang balanse. Ang mga taong kumuha ng lahat mula sa akin ay tinanggalan din ng lahat ng bagay na kanilang pinahahalagahan. Napasandal ako sa upuan, isinara ang aking mga mata at pinakinggan ang tunog ng patak ng ulan sa salamin ng sasakyan. Tapos na ang laro at ang tahimik na manlalaro ang siyang nanatiling nakatayo. Ang huling gabi ko sa Maynila bago ako tuluyang lumipad patungong Cebu ay sinamahan ng isang malamig na kape at ang pamilyar na liwanag ng isang lumang telebisyon. Handa na ang aking mga bagahe. Nakahiga na si Sofia at mahimbing na natutulog. Walang kamalay-malay na bukas ay magigising siya sa isang lugar kung saan wala ng sigawan, wala ng panunumbat at wala ng utang na loob na kailangang bayaran. Habang naghihintay ng umaga, isang balita sa panggabing programa ang kumuha ng aking atensyon. Ang ulo ng balita ay tungkol sa pagkaaresto ng isang puganting miyembro ng sindikato sa isang madilim na eskinita sa Tondo. Nang i-focus ng kamera ang mukha ng suspek, halos hindi ko na siya makilala. Si Ramon, ang paboritong anak, ang lalaking minsang naghari sa aming tahanan at nang insulto sa aking pagkatao. Ngayon siya ay nakadapa sa maputik na kalsada, ang kanyang mga damit ay punit-punit at amoy basura. Ayon sa reporter, natagpuan siya ng mga nagpapatrolyang pulis na namamalimos ng tirang pagkain sa labas ng isang karinderya. Ang kanyang kanang binti ay pilay at nabali, isang malinaw na parusa mula sa sindikatong kanyang tinakasan. At ang kanyang kamay ay nanginginig habang pilit na iniaabot sa mga awtoridad, hindi para lumaban, kundi para magmakaawa. Inilapit ng cameraman ang lens habang pilit na isinasakay si Ramon sa likod ng patrol car. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at uhog, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding takot habang nakatingin sa kawalan. "Ma, gusto kong makita ang mama ko!"
Umalingaw-ngaw ang basag at paos na sigaw ni Ramon sa telebisyon. Isang sigaw na puno ng labis na desperasyon. Mama, tulungan mo ako. Hindi ko kaya sa kulungan, ma. Kunin mo ako rito. Tiningnan ko ang screen ng walang anumang emosyon. Walang awa, walang pag-asa. Tumatawag siya sa isang inang hindi na kailanman makakalapit sa kanya dahil ang mismong inang iyon ay nabubulok na rin sa loob ng selda dahil sa kanyang sariling panlilinlang. Ito ang pinakamasakit na katarungan. Ang malaman mong sa oras ng iyong pinakamatinding pangangailangan, ang tanging taong magsasakripisyo para sa iyo ay ikaw rin mismo ang sumira. Dahan-dahan kong pinindot ang remote at pinatay ang telebisyon. Tapos na ang kabanatang ito. Isang taon ang mabilis na lumipas. Ang simoy ng hangin sa Cebu ay palaging may dalang amoy ng dagat, pinaghalong asin at pag-asa, malayo sa nakakasakal na usok ng Maynila. Nakatayo ako sa likod ng salamin ng aking sariling botika. Ang pangalang Sophia's Cure ay nakapaskil sa labas, maliwanag at malinis. Walang nakasanglang titulo, walang nanakawin sa kahadeyero, at walang biyenan na magdidikta kung paano ko dapat gastusin ang perang pinaghirapan ko. Ang katahimikang ito ay binili ko gamit ang aking tapang na lumaban ng tahimik. Mula sa labas ng botika, pumarada ang isang malaking container truck. Bumaba ang isang pamilyar na figura. Si Tomas. Nakasuot siya ng malinis na uniforme ng kumpanya. Ang kanyang balat ay mas umitim dahil sa araw, ngunit ang kanyang mga balikat ay hindi na kasing bigat ng dati. Matapos ang aming annulment, pinili niyang lumipat din sa Cebu upang maging malapit kay Sofia. Hindi kami nagkabalikan. Ang basag na baso, kahit anong pilit mong idikit, ay hindi na kayang maglaman ng tubig nang hindi tumutulo. Ngunit napanatili namin ang isang tahimik na respeto bilang mga magulang. Pumasok siya sa loob, may dalang isang maliit na kahon ng cake para sa aming anak. Teresa, dumaan lang ako sandali. Ibibigay ko lang sana ito kay Sofia. Kumusta ang benta natin ngayon? Bungad niya, ang kanyang tinig ay mahinahon at formal. Maayos naman, Tomas. Nasa itaas siya, nag-aaral, aakyatin ko lang para matawag. Sagot ko habang kinukuha ang kahon mula sa kanya. Habang naghihintay siya, napansin kong naupo siya sa maliit na bench sa labas ng botika, nakaharap sa kalsadang patungo sa dagat. Mula sa loob, pinagmasdan ko siya. May kinuha siyang isang gusot at madilaw na sobre mula sa bulsa ng kanyang pantalon. Ang selyo nito ay nagpapakita na galing ito sa Manila City Jail. Isang sulat mula kay Doña Remedios. Ilang buwan na rin siyang nakakatanggap ng mga ganyang sulat. Bawat buwan, walang palya, nagpapadala ang kanyang ina ng mga liham mula sa pitan. At bawat buwan, nakikita ko kung paano titigan ni Tomas ang sobre ng matagal. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, ang kanyang mga mata ay may pilit na itinatagong pangungulila, ngunit sa huli, ibinabalik niya ito sa kanyang bulsa ng hindi binubuksan. Ang katarungan ay nakamit, ang kalayaan ay nahawakan, ngunit hindi ibig sabihin ay nawala na ang sakit. Nakatingin lamang si Tomas sa malayo, yakap-yakap ang sulat ng isang inang huli na nang matutunang mahalin ang tamang anak. Ang matinis na pagtunog ng aking telepono ay bumasag sa mapayapang hapon sa loob ng aking botika sa Cebu. Isang hindi pamilyar na numero mula sa Maynila ang lumabas sa screen. Nang sagutin ko ito, isang malamig at formal na boses ng social worker mula sa Manila City Jail ang nagbalita sa akin. Si Doña Remedios ay isinugod sa isang pampublikong ospital matapos makaranas ng mild stroke sa loob ng kanyang selda. Hindi ko alam kung anong emosyon ang dapat kong maramdaman. Matagal ko nang pinatay ang anumang koneksyon sa nakaraan. Ngunit nang ibaba ko ang telepono at tumingin kay Tomas,
na kasalukuyang nakikipaglaro kay Sofia sa labas ng botika, alam kong may isang utang na kailangan niyang tapusin. Hindi utang na loob, kundi utang sa kanyang sariling kapayapaan. Kinabukasan, natatagpuan namin ang aming mga sarili na nakatayo sa isang madilim at maamoy na pasilyo ng pampublikong ospital sa Maynila. Isang pulis ang nakabantay sa labas ng kwarto kung saan nakaratay ang aking dating biyenan. Sumama ako hindi bilang isang manugang kundi bilang suporta sa ama ng aking anak. Nakatayo si Tomas sa tapat ng pinto, nakadikit ang kanyang mga kamay sa malamig na salamin ng bintana. Mula sa labas, kitang-kita namin ang kalagayan ni Doña Remedios. Ang dating matapang at mapagmataas na ginang ay nakahiga ngayon, tila isang lantang dahon na pilit idinurugtong sa buhay ng mga makina at tubo. Nakaposas pa rin ang kanyang isang kamay sa riles ng kama. Ang kalahati ng kanyang muka ay bumagsak dahil sa stroke at ang kanyang mga mata ay nakapikit, nag-iisa sa kanyang madilim na mundo. Walang umasa na dadalaw ang kanyang paboritong anak na si Ramon, na ngayon ay nabubulok na rin sa ibang presinto, pilay at walang kakayahang tulungan kahit ang kanyang sarili. Ang tanging taong narito para sa kanya ay ang anak na kanyang itinakwil at sinampal sa harap ng maraming tao. Gusto mo bang pumasok, Tomas? Mahinang tanong ko, dahan-dahang hinawakan ang kanyang balikat. Maaari mo siyang kausapin, baka naririnig ka niya. Umiling si Tomas. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa mukha ng kanyang ina, ngunit hindi siya humakbang pasulong. Sa halip, kinuha niya mula sa bulsa ng kanyang jacket ang gusot at madilaw na sobre, ang pinakabagong liham na ipinadala ni Doña Remedios bago ito inatake ng stroke. Sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang isang taon, dahan-dahan niyang pinunit ang gilid nito at inilabas ang isang manipis na piraso ng papel. Ang sulat ay maikli, ang tinta ay medyo malabo dahil sa mga patak ng luha na tumuyo sa papel, at ang sulat kamay ay nanginginig. Binasa ito ni Tomas ng tahimik, ngunit nakita ko kung paano nanginig ang kanyang mga labi sa bawat salitang kanyang nakikita. Tomas, anak ko, patawarin mo ang iyong mama. Buong buhay ko ibinigay ko ang lahat upang iligtas ang anak na unti-unting sumisira at pumapatay sa akin. At nakalimutan ko at sinaktan ko ang kaisa-isang anak na walang ibang ginawa kundi ang iligtas ako. Huli na ba ang lahat para makita kita? Bumagsak ang kamay ni Tomas. Ang sulat ay dahan-dahang nalaglag sa malamig na sahig ng pasilyo. At doon, sa harap ng kwarto ng ospital, ang lalaking nagkimkim ng kanyang sakit sa loob ng napakaraming taon ay tuluyan ng bumigay. Umiyak si Tomas, isang malalim, tahimik, at nakakadurog na pag-iyak na yumanig sa kanyang malalapad na balikat. Hindi siya umiiyak dahil sa matinding puot at hindi rin dahil sa kagustuhang bumalik sa nakaraan. Umiiyak siya dahil sa wakas pagkatapos ng mahabang panahon ng pagiging anino sa kanyang sariling pamilya, nakita rin siya ng kanyang ina, nakita rin ang kanyang halaga kahit na huling-huli na ang lahat. Ngunit hindi niya binuksan ang pinto. Hindi siya pumasok upang yakapin ang kanyang ina at hindi niya binanggit ang salitang mama. Pinunasan ni Tomas ang kanyang mga luha, pinulot ang liham, at maingat itong itinupi bago ibinalik sa kanyang bulsa. May mga sugat na kaya nating patawarin, ngunit hindi na kailanman mabubura ang peklat na iniwan nito. Ang pag-ibig at tiwala ni Tomas sa banal na pagmamahal ng isang ina ay namatay na ng tuluyan noong gabing piliin ni Doña Remedios si Ramon. At ngayon, natutunan na niyang tanggapin na ang tunay na kaligayahan ay hindi nangangahulugang wala ng sakit. Ang kaligayahan ay ang pagpapatuloy sa paglalakad ng may baong leksyon mula sa mga peklat ng kahapon. Lumingon si Tomas sa akin at ngumiti ng tipid, isang ngiting may dalang pait ngunit puno ng kapayapaan.
Umuwi na tayo sa Cebu, Teresa. Hinihintay na ako ni Sofia. Tinalikuran namin ang kwarto ng ospital at naglakad palayo sa pasilyo. Sa bawat hakbang, iniwan namin ang mga multo ng nakaraan, ang mga utang na hindi na mababayaran, at ang mga tanging alaalang magsisilbing abo sa bahay ng kanyang ina. Tapos na ang kwento ng pamilya Ramirez. Ngunit ang leksyon ng kanilang pagguho ay mananatili magpakailanman. Narito na nagtatapos ang kwento ni Teresa at ng pamilyang pinili niyang bitawan upang iligtas ang kanyang sarili. Ngayon, isang mahalagang tanong para sa inyo, mga kakwentong puso. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Tomas at Teresa, papasok ka ba sa kwarto ng ospital upang patawarin at yakapin ng personal ang inang minsan nang nagtapon sa iyo para iligtas ang makasalanan mong kapatid? O sapat na ang magpatawad mula sa malayo upang maprotektahan ang sarili mong kapayapaan? Huwag kalimutang i-comment ang inyong mga sagot at pananaw sa ibaba. I-like at mag-subscribe para sa marami pang kwentong kapupulutan ng aral. Hanggang sa muli!